ang tunay na itsura ng mga anghel. Dati nang pinagtatalunan ng iba't ibang relihiyon ang tumpak na anyo ng mga banal na nilalang. May mga anghel na tila mukhang inosenteng bata, mukhang babaeng malamya, merong matipuno na may pakpak. Marami ang natakot sa paglabas ng video hinggil sa anghel na binanggit sa libro ni Ezekiel na parang mga gulong at tad-tad ng nanlilisik na mga mata. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na anyo ng mga anghel ay malayo sa mga inilalabas sa social media. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba. Ilang daang mga videos ang noon pa ay naglabasan hinggil sa tunay na itsura ng mga anghel. Samot-saring interpretasyon ang dati nang nagba-viral. May mga nagkokontra ang paniniwala hinggil dito na kahit may Biblia ay patuloy na hindi nagkakasundo. Sa Kristyanismo, karaniwang inilalarawan na may pakpak at may halo o bilog na liwanag sa ulo ng mga anghel. Makikita ito sa mga sinaunang Renaissance paintings bilang simbolo ng kabanalan o pagiging tapat sa lumikha ng lahat. Yung pakpak naman ay may basihan sa ilang bahagi ng Biblia, tulad ng paglalarawan sa mga seraphim at cherubim. Pero hindi lahat ng anghel ay may pakpak, katulad ng dalawang anghel na sinugod ng taong bayan sa Sodoma at Gomora. Masasabi na yung popular na imahe ng anghel ngayon na humubog sa ating pananaw ay halo-halong biblical description at artistic interpretation na na-develop sa paglipas ng mahabang panahon. Sa relihiyon naman ng Judaismo, ang mga anghel ay hindi laging mukhang tao. Minsan ay inilalarawan na mas kakaiba at nakakatakot. May mga binanggit sa Torah na nilalang na may iba't ibang mukha, maraming pakpak. Ipinapakita rin ang mga anghel ay hindi basta pisikal na nilalang kung hindi makapangyarihang tagapaglingkod. Sa halip na gawing simple o parang tao ang anyo nila, mas binibigyan din ng Judaismo ang mataas nilang antas. Kaya kung minsan, ang kanilang itsura ay parang mahirap unawain. Upang matunto ng katotohanan, mas mainam kung hahanapin natin sa Biblia ang mga talatang naglalarawan sa mga anghel upang matiyak kung tugma ba ang mga lumalabas sa internet. Sa libro ng Genesis, sinabi na naglagay ang Diyos ng isang anghel na kerubin sa kanang bahagi ng Garden of Eden na may hawak na nag-aapoy na espada. Ito yung nagbantay sa puno ng buhay. Kung mapapansin, wala gaanong detalyeng ipinahayag. Ano kaya ang mukha ng isang kerubin? Bata o matanda? May balbas ba o wala? Maliit kaya ang balikat niya o matipuno? Ano ang suot nito? May damit o wala? Mahaba ang buhok o hindi? Kung pagbabasihan ng nakasulat, sigurado iba-ibang klase ang pwedeng maging anyo nito sa pag-iisip ng bawat tao. Sa libro naman ni Isaias, Kapitulo 6, ikalawang berso, binanggit ang anghel na seraphim na may 6 na pakpak. Yung dalawa pinangtakip sa mukha niya, yung dalawa pinantakip sa binti, at yung natitirang dalawa ay nagpapalipad. Gaya rin ng cherub sa Eden, hindi rin madaling isalarawan ng tunay na anyo ng anghel na ito. Bagamat sinabi kung ilan ang pakpak, wala nang ibang detalye. Hindi binanggit kung anyong tao ba ito o anyong hayop. Anong kulay ang mga pakpak? Kulay puti, kulay balat o maitim? Gaano kahaba ang mga pakpak at gaano kakapal? Para din sa libro ni Mateo, kung saan sinabi yung anghel ay may nakakasilaw na mukha na parang kidlat at puting-puti ang damit. Mahirap din itong isalarawan ng tumpak.
Sa libro ni Zechariah Kapitulo 5, 9 na berso sinabi, "Nang ako'y tumingala, may nakita akong dalawang babaeng lumilipad, papunta sa akin. Malalapad ang kanilang pakpak, pinagtulungan nilang ilipad na palayo ang malaking basket." Dito naman sa libro ni Zechariah, babae raw yung anghel na malapad ang pakpak. Pero kung hindi ka naniniwala, iyan din ang sinabi sa King James Version Bible. "Behold, there came out two women, and the wind was their wings." Tapos ganyan din sa New Catholic Bible. "Two women coming forward, with the wind in their wings, which were like those of a stork." Sinabi talaga na babae raw itong dalawang anghel na may makapal na pakpak. Pero bukod dyan, wala na ring ibang detalye, kaya mahirap matiyak ang itsura nila. Sa libro ni Daniel, may detalye hinggil sa isang anghel na may sinturong ginto, may katawang parang beril, may anyong parang kidlat, may mga matang nagliliyab na parang apoy, mga binti at braso ay parang kumikinang na tanso, at pag nagsalita, tunog ng maraming boses. Bagamat maraming dinetalye, hindi pa rin alam kung bata ito o matanda. Gaano kaliwanag yung kidlat na anyo? Nakakabulag ba ang kinang o hindi? Gaano kadilaw yung mga matang parang apoy? May usok bang lumalabas o wala? May buhok ba siya o balbas man lamang? Katulad ng kerubin at seraphim na binanggit sa libro ng Genesis ni Isaias at ni Zechariah. Hindi detalyado ang itsura, kulang ang description. Pero kung sa tingin mo ay hindi nalalabas ang katotohanan, diyan ka nagkakamali. Kung matatandaan, kumalat sa social media itong itsura ng anghel na binanggit sa libro ni Ezekiel. May mga video pa nga na nagsasabi na ito ay nakakatakot dahil sa hindi ito anyong tao. Mas mukhang mga magkakaduktong na gulong na tadtad ng mga mata. Pero kung sisiyasatin ang Bibliyang New International Version, may anomalya sa pagkakaintindi sa pinahayag. Sa libro ni Ezekiel, Kapitulo 10, mula sa 8 berso ang sabi, "Under the wings of the cherubim could be seen what looked like human hands. I looked, and I saw beside the cherubim 4 wheels, one beside each of the cherubim. The wheels sparkled like topaz. As for their appearance, the 4 of them looked alike. Each was like a wheel, intersecting a wheel." Kung uunawain ang pinahayag ng propeta na sa ilalim ng pakpak ng mga kerubin ay may parang kamay ng tao. Kakaibang mga anghel ang nasilayan ni Ezekiel at hindi karaniwan. Pero hindi yan ang dapat pagtuunan ng pansin. Kung hindi, ay yung sumunod na sinabi, "I saw beside the cherubim 4 wheels, one beside each of the cherubim." Ano kaya ang ibig sabihin nito? Kung uunawain sa magandang balita Biblia, ito ang sinabi. "Nang ako'y tumingin, nakita kong may isang gulong sa tabi ng bawat kerubin. Ang mga gulong ay kumikislap tulad ng topaz." Ayon sa pahayag, may nakita si Ezekiel na gulong sa tabi ng mga anghel. Bawat isang anghel ay may katabing gulong na kumikislap na parang topaz. Ayon sa Biblia, may nakitang 4 na gulong ang propeta, pero ang mga ito ay nasa tabi ng bawat isang kerubin. Hindi pala anghel yung mga mukhang gulong na tadtad ng mga nakakatakot na mata. Bagkus ay, nasa tabi ito ng 4 na anghel. Hindi pala anghel yung mga gulong. Mukhang nalito lang yung ibang nagbabasa. Nagpatuloy si Ezekiel sa 14 na berso at sinabi,
Each of the cherubim had 4 faces. One face was that of a cherub, the second, the face of a human being, the third, the face of a lion, and the fourth, the face of an eagle. May 4 na mukha raw ang 4 na kerubin na may katabing tigi-isang gulong. Yung unang mukha ay mukha ng anghel, yung isa mukha ng tao, yung pangatlo ay leon, at yung pangapat ay agila. Bagamat madetalye ang 4 na kerubin ni Ezekiel, hindi pa rin sapat para matumpak ang tunay na itsura nila. Hindi natin alam kung magkakahilera yung kanilang 4 na mukha o magkakatalikod. Ano ang suot nilang damit? Panlaban sa sinaunang giyera o sa plot ng mga sumasamba sa templo? Mukhang bata ba ang 4 na kerubin o mga mukhang kalalakihan? Magkakahawig ba sila na parang mga kambal o malayo ang anyo ng bawat isa? Kakaiba ito sa kerubin na inilagay sa bandang kanan ng Garden of Eden. Ibig sabihin lang na kahit pareho ng antas ang ibang anghel, hindi pa rin sila pareho ng anyo. Sa ibang salita, kulang ang detalye para maisalarawan ng tumpak ang lahat ng mga anghel. Dahil sa kaunti lamang ang detalye na binanggit ng Biblia hinggil sa mga banal na nilalang, hindi matitiyak ng 100% ang kanilang itsura. Gayunpaman, siguro hindi na mahalaga ang kanilang pisikal na anyo. Dahil sa libro ng mga Hebreo, may binanggit na baka nakaligtaan ng marami. Lalo na yung nagpakalat ng litrato ng anghel sa Ezekiel na mukhang gulong at tadtad na mga mata. May mga naniniwala na iisa lang ang anyo ng lahat ng anghel, mapa seraphim man o mapa kerubin. Sa libro ng mga Hebreo Kapitulo 1, 14 na berso ang sabi, ano ang mga anghel? Kung ganun, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. Malinaw sa libro ng mga Hebreo na ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Ang espiritu ay walang pisikal na anyo na nakikita ng mga mata. Marahil ay nag-anyong tao katulad ng 2 anghel sa Sodoma at Gomora. Depende sa kanilang katungkulan. Naganyong liwanag katulad ng sa libro ni Mateo upang puksain ang kasamaang dulot ng kadiliman. Naganyong lumilipad na may pakpak para ipakita ang kanilang kakayahang higit pa sa tao. Kaya yung mga video at litrato na naglalabasan sa internet ay hindi talaga tumpak na anyo o hindi 100% na iyan talaga ang itsura ng mga anghel. Dahil nga sa kaunti lamang ang detalyeng ibinahagi ng Biblia. Sa madaling sabi, ito ay open sa interpretasyon. Anong aral ang mapupulot dito? Ang tunay na itsura ng mga anghel ay dati na pinagtatalunan. Bagamat malinaw ang pahayag sa Biblia, patuloy sa pagtatalo ang iba't ibang relihiyon. May mga anghel na tila mukhang bata, mukhang babae, merong matipunong lalaki. At marami ang natakot sa anghel na parang gulong, tadtad na mga mata at syempre may pakpak. Pero kung uunawain ng maigi ang Biblia, ito ay pag-aanyo lamang ng mga espiritong naglilingkod sa Diyos. Kaya ang aral dito ay, ang nag-iisip ng malalim sa panlulokoy, di nadadali. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.